siguro po. Alam mo, Silent Ching, ito I want your opinion after the Silent Ching. Alam mo kung bakit? Pinapakinggan ko yung pag-story mo. And kung ipipinta kita, di ba, sa sarili kong imagination as a boyfriend, bastos kang boyfriend sa girlfriend mo. Am I right? Hindi po. Sir, hindi nga po talaga. May mga instances lang siguro na nag-flare yung temper ko. Di bastos ka nga. Pero not to the extent na babastusin ko siya. Well, alam mo, if you disregard yung gusto ng tao at gusto mo lang lagi nasusunod ka, bastusan yan. Maybe you haven't realized. Yes, sir. And you have to realize that kasi mawawala na siya. Di ba? Di ba? Yes, sir. Si Silent Ching, nakikisimpat siya sa'yo. Oo. Ako natatawa sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi, kung pakinggan mo yung yung pagkakwento mo sa akin, ganito Franz. Yes, sir. Diba? Na pinakita mo lang sa kanya yung pinakita yung top side mo. Pero, nung nagmamakaawa ka kanina para bumalik siya sa'yo, malinaw sa akin na sa kanya ka pala humuhugot ng lakas ng loob. Tama mali? Tama po. At sa kanya mo ginagamit. Tama mali? Tama po. Tarantado ka pala eh. Diba? Hindi ko alam, Franz, kung gusto kong sabihin sa'yo ngayon na buti nga sa'yo, kaya lang, on the other hand, mahal na mahal mo siya. Hindi lang tama yung naging pagtrato mo sa kanya. Ikaw magsabi sa akin, is it too late? Sana po hindi pa. Alam ko hindi pa. Gagawin ko yung lahat just to win her back. Silent Ching, pwede ko bang hingin opinion mo? May gusto kang sabihin eh. Kausapin ng Silent Ching, ha? Sige po. Pag ganito interesting kay Silent Ching manggaling, ha? Kasi baka naging one-sided ako. Baka nakaka-relate lang ako masyado. Silent Ching. Ito lang yung akin. Kasi diba, ang problem with sa relationship nila, siguro yung girl, ewan ko kung sinabi ba nung girl sa kanya na sobra na yung ginagawa mo sa akin, masyado mo, parang mga verbal abuse. Kung meron bang signs? Oo. Kasi at least, may warning sign na kailangan na siguro magbago ng ugali niya. Meron ba, Franz? Wala naman po. Sinasabi lang po niya. Kanina po sinabi niya sa akin na matagal na daw siyang nagtiis na matagal na niya akong binibigyan ng... Hindi kaya merong iba, Silent Ching? Ibang lalaki. Third party. Daming party eh. Ano palagay mo, Silent? Feeling ko wala naman siguro. Kasi, para magstay ng 2 years and 6 months, parang siguro, min-invest din naman siguro yung girl, di ba? Pero di ba, kung wala namang, hindi kaya ginagawa na lang nung girl na dahilan yung mga pagsigaw-sigaw nito para maging justifiable yung paglayo niya and try someone else? Pwede rin, pero pwede mo rin kasi yung ipasok yung thought na napuno na eh. Ito ganito hindi kasi Silent Ching, tell me kung nagkakamali ako dito ha. Kasi baka masyado ako nakaka-relate eh. Ang punto ko dito kasi, hindi ba pagmahal mo yung tao, sa case nila kasi mahal siya ng girl eh. Di pagmahal mo yung tao, ang mag-submit sa tao yung kaligayahan mo. Oo, tama naman yan. Tama yun, di ba? Oo, tama yan. Siguro itong si Franz abusive. Pwede. Di ba? Malamang. Abusive. O di ibig sabihin, yung mga time na nagkasubmit tong girl kay Franz, part yun ng kaligayahan niya, di ba? To function as a girlfriend. Tama. Di ba? Pero si Franz, di niya nakita yung mga signs. Yep. Hindi kasi ang problem kasi sa ganyang mga relationships, hindi lang sila nag-uusap eh. Kailangan kasi pag-usapan. Kunyari, nasasaktan na pala ako. Miscommunication. Oo, di ba? Kunyari ako si girl, nasasaktan na pala ako. Dahil sa mga sinasabi sa akin. So sana, umaray ka, sabihin mo sa kanya. Tama. Di ba? Pero si Franz, di niya nakita yung mga... nasasaktan na pala ako. Miscommunication. Oo, di ba? Kunyari ako si girl, nasasaktan na pala ako. Dahil sa mga sinasabi sa akin. So sana, umaray ka, sabihin mo sa kanya. Tapos ikaw naman bilang guy, pag may sinabi na sa'yo, sana you would take time to listen, tapos yung i-reassess mo, baka nga may sense yung sinasabi, or baka nga may weight na yung sinasabi ng girl. Tapos pag-usapan niya. Kung sinasabi natin na sana mayroong early warning to, di ba? Baka na-safe pa. Hindi kaya ito yung unang warning? Hindi naman talaga hiwala ito yung warning. Baka, di ba? O kung warning ito, Franz, binibigyan ka ng chance para magbago. Kung walang iba. Firm with her decision kung walang iba. It's like,
Ayan, naging masama siyang BF plus, nakakita siya ng iba and that's it. Naku, patay. Boyfriend mo yung value mo, di ba? Kasi minsan ganun ginagawa ng girl eh. Mga friends eh, yan yung, hindi naman susol, di ba? Advice. Yung mga advice. Teka, napag-usap. Friends, pag isang girl kasi, nagkwento sa kaibigan niyang babae, iba magiging advice. They have this tendency to indulge yung kanilang mga sarili sa kwento. Di ba? Ganun eh. Okay, baka magalit sa atin. Hindi, di ba? Ganun. Ayun yun eh, parang kayo na rin siguro ng girlfriend mo yun para makita kung gaano mo siya ka-love, tapos how much are you willing to change. Ngayon na wala na siya, siguro naman feel mo na yung appreciation sa kanya, di ba? Kasi wala na nga siya. Ngayon mo siya mas sobrang na-appreciate. It would not take this long. So before it's too late, di ba, kumbaga, huwag tayong makontento na ang tao nag-i-stay lang sa atin. Sa part ko naman, feeling ko kasi ang girl masyadong attached para magpaalam na walang ibang papalit. Sorry sa mag-partner kasi mas attached ang girl sa lalaki. Galit lang siya, nanubok, pero pag babae nagsabi ng ayoko na, kabahan ka. May pinanggugutan, may pinanggalingan. Franz? Sir? Nakasunod ka? Opo. Wala kaming pwedeng gawin dito ngayon, tayo pare-pareho, kundi mag-hope na sana ito yung warning na inaantay ni Ceylon Ching. Yes, sir. O baka ito yung warning. Sana, di ba? Opo. If this is a warning, ibig sabihin, siya nagpapaalam sa'yo. Tawad mo siya. Always remember, you will never own your girlfriend kahit na mangyari, kahit pakasalan mo yan. Yes. Alright? Opo. May sariling utak yan, pinag-aralan yan. Hanggang sa aking pananaw, para ma-appreciate na yung ating mga partner sa buhay, kasi di ba sa ilog totoo yan, di ba? Di ba, may mga tao sa mundo special mo, makita mong initian ka. And sometimes yung mga ganun kalilit na bagay sa partners natin, we don't appreciate. Nung naniligaw tayo, di ba? Pag finip niya yung bukid sa tenga, tuwan-tuwa na tayo, na-appreciate natin. Pero pag girlfriend na natin, wala na. Kate, dati pag nakita mo maganda yung makeup niya, sabihin mo sa kanya, ang ganda mo ngayon. Sa ating mga lalaki kasi pag sinabenta ng girlfriend natin na, ang gwapo mo sa polo mo wala lang sa atin yan. Pero sa girlfriends natin, sa mga babae, oh my God, napakalaking bagay sa kanya. Small things matter sa kanila. Yes, sir. Mga kaibigan. Ganyan ka-cheese ang gala. Ano to kung sa color ang reaction? We have one chance on air. Begging is tama mali. Mali naman na English. Convince her to go back to you. Hey, sana nakikinig ka. Sabihin sa'yo na sa lahat ng pagkamali ko, lahat ng toughness na pinakita ko sa'yo, there's still a spot. Yung soft side ko, which is ito ngayon. And totoong toughness na pinakita ko sa'yo. Lahat yun, inugot ko sa'yo na ikaw yung reason kung bakit ko gustong mag-pursue ng mas mataas pa kung anong alam ko. Napagod ka. Alam ko, nasaktan kita. Pero handang-handa akong paghirapan. Handa make things right, make things better. Kung ipakita sa'yo tulad nga nung sinabi ko kanina, sa nangyari ngayon, hindi ko alam kung ano yung magiging future nang wala ka. Friends, light ng mood ko sa alam mo kung bakit. Ako, hindi ko alam kung pilingero ako sa Ceylon Ching, but naniniwala ko na you can win her back. You can touch pa rin yan, napagod lang. Yes, sana po. At sana, buti nga nangyari to, at least diba, imagine mo marami palang bagay na siya ang dahilan sa buhay mo.
that you dream of a bright future dahil sa kanya, you wake up every morning smiling because of her. Tama? Yes, sir. Tsaka, na hindi niya alam. Hindi niya siguro alam. Ano sa kanya is tough, diba? So, siguro, nagsisisi ako kung bakit hindi ko nasabi sa kanya yung mga bagay na yun. Hindi ko na ipakita sa kanya yung mga bagay na yun. Siguro, isa yun. Gorgeous tonight. Hindi malamat sa mga bagay na nagawa niyo. Mali ako eh. Mali yung para kita ko sa kanya. Pa-realize ko sa kanya na kaya ko at handa akong magbago. Mag-submit sa atin, mag-surrender. Kaya bilang partner, pag nag-submit sa atin yung partners natin, importanteng alamin natin kung paano alagaan. Sa kaso nyo, hindi niya alam paano kaalagaan ng gusto. Hindi niya alam paano ka-tame. Kasi hindi niya alam yung mga bagay na diba na pwede mag-tame sa'yo. Kasi yung pinakita mo na sa kayabangan mo. O, iyak-iyak ka ngayon, kabuti nga sa'yo. Ako, hindi ako naaawa sa'yo. Diba? Kasi kung tutuusin, kung pag-sorry mo dyan, ang tagal palang tinis niya sa'yo. Naku, diba? Ang tagal tinis niya sa'yo, diba? 2 taon bago niya naisip na actually, space ang hiningi niya. Yes, sir. Sige na, dali. Go. Pagkakataon mo na to. I don't care if it will take all night. Go ahead. Lahat ng pwede mong sabihin para sa kanya. Babe, gusto kong mingi ng pasensya kung hindi kita naalagaan ng maayos, naalagaan ng kung paano dapat alagaan ng isang girlfriend. After 2 years and 6 months ko lang na-realize na hindi ko talaga kaya na hindi ikaw yung kasama ko. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng sacrifices na ginawa mo para sa akin. Gusto ko magpasalamat sa'yo kasi minahal mo ko kahit ganito ako eh. Stick ka sa akin kahit napapagod ka pala. Gusto kong pasalamat sa'yo kasi introduce mo ako sa family mo na napamahal na ako, napamahal na yung family mo sa akin. Ganon din sa family ko sa'yo. Gusto kong gawin mga bagay na hindi ko ginawa sa'yo dati. Gusto kong punasan yung ketchup sa bibig mo pag kumakain tayo ng fries. Na pag pinapapunasan mo sa akin, sinasabi ko sa'yo, ang daming tao, ang daming nakatingin. Mga simpleng bagay na ganun. Gusto kong i-brush yung buhok mo. Kapag buhaghag, pag magulo. I'm going to let you sleep on my lap kapag nagda-drive ako. Pag pagod ka from office. Mga bagay na hindi ko ginagawa sa'yo dati. Mga bagay na hindi ko inahayaang gawin mo. I'd be more than happy to change. I just want you back. I just need you back. Handang-handa ako magbago. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handa ako magsimula ulit.
start from scratch.